Yon, so good morning mga tropa. Maraming nagre-request ng mini tour kahit wala naman. For today, itutur ko kayo. Mini tour lang to sa aming workstation. So ipapakita ko sa inyo yung mga features ng aming workstation, yung materials, at saka kung ano-ano pa. Kung ano lang masabi ko mga tropa. Okay, so start na tayo kaagad. So, yan. Unang-una, itong electric fan. Tabi muna natin. So, ito yung kabuuan ng workstation namin. Ito yung pinaka-table. Tapos, ito na yung pinaka-hallway namin. Yan. Dito sa likod, drawer na yan. So, medyo narrow, very narrow yung ating workspace. Kung mapapansin nyo, itong pinaka-lapad ng table natin. Yan. Yung lapad niya, substandard siya. Kulang siya sa lapad. So naka-design talaga yung measurement ng table na yan sa kabuuan ng kwarto. Papansin nyo medyo masikip. Hindi ko na nilaparan itong table na to para medyo makagalaw pa kami ng konti dito sa pinaka-hallway. Yan. So lahat ng yan mga tropa, nakikita nyo mga kahoy na yan. So lahat yan DIY lang, ako lang gumawa niyan. Pati yung mga nasa ilalim na yan, kung nakikita nyo yan, medyo madilim na lang. So lahat yan, ako lang nag-DIY niya mga yan. So unahin na natin dito sa table. So hindi yan solid hardwood. So gawa lang to sa scrap. Pine wood, bali plywood yan, pinaka niya, platform or ano bang tawag dito, basta yung pinaka nasa ibabaw, plywood yan, nagawa sa pine wood, Palochina lang yan. So nabili lang natin yan dito sa local shop na mga nagbebenta ng mga scrap, Palochina, yung mga paletang patapon na, doon natin siya nakuha. So same goes dito sa pinaka, ang tawag dito, pinaka framework niya na yan, yung kahoy na to. Bali ano lang to, 2x2 pine wood din yan. Yan, kung makikita nyo sa ilalim, so 2x2 yan. So hindi ko na siya nilagyan ng tukod sa gitna, hindi ko na din dinamihan ng kahoy para hindi siya bumigat. So tamang may mapatungan lang ng monitor. So 2x2 yan, ayan o. Kita nyo ba? 2x2 na pine wood din. So Palochina din yan. Ito din, pine wood din to. Ano bang lapad nito? Ito, 1x4 yata yan. Yan. Napakatibay na yan. Kita nyo. Tapos nilagyan ko na lang din siya ng support dito sa gitna. Tapos gumamit na lang tayo ng L-bracket dyan. Para pagdugtungin silang dalawa. So kabilaan, isa dito. So sa kabilang side kasi, tanyo ba yan? Naka-attach na siya sa wall. So gumamit na lang din ako ng malapad na L-bracket. Tapos binarena ko na lang siya. Binarena, may agyo-agyo pa. So binarena ko na lang siya sa wall. Tibay na yan mga tropa. Though hindi ganun ka tibay yung pinakagitna niya. Yan, medyo maalog-alog to mga tropa. Pag medyo napuwersa. Dito na tayo mga tropa. Yan, kita niyo yung mga floating shelves namin. Mga naggagandahang floating shelves na yan. Puro pine wood yan mga tropa. Yan. So yung mga bracket niyan, mga support, nabili na lang natin yan sa mga shop dyan kung saan-saan. Tapos meron din tayong center light o kung ano man tawag dito mga tropa. So nakakonect yan dito sa ating system unit para only charging siya. So yan, pag madilim, kailangan natin to para hindi ma-strain yung mata natin sa yung liwanag masyado ng monitor. So ayan, may mga books din tayo dyan mga tropa. Bali, display lang yan. Hindi naman binabasa yan. De joke lang. Minsan binabasa yan mga tropa. Pag gusto mo magpiling matalino, basa-basa ka lang dyan. Meron din tayong ganito. Ano ba yan? Paano ba umiilaw to? Yan. Yan mga tropa. Diba? Ang ganda. Ewan ko kung anong tawag dyan pero bahala na kayo kung aesthetic ba sa paningin nyo yan or what. Tapos yan, may pahalaman, artificial, backup internet, tapos salamin, pati naman nagagamit. May pahalaman na naman dito, mga tropa. Headset. Tapos ito mga tropa, yung isang system unit number 1. So buksan natin. Baka sabihin nyo, hindi gumagana. Yun, umilaw siya.
So that means working siya mga tropa. Pero hindi ko lang alam kung saan siya nakakonect sa mga monitor na yan. Pero I believe tinanggal ko yung cable niyan kanina. Nag-arrange ako ng monitor. Pero working yan mga tropa, gumagana yan. So ito naman, system unit number 2. Buksan natin. Yun, so umilaw siya kagad mga tropa. May pa LED pa. Bali may tenga pala yan mga tropa. Yan kasi yung itsura niyan sa ilalim. So may patenga yan mga tropa. Saan ba yung tenga? Ayun. Ito yung tenga niyan mga tropa. Bali pingas lang yung tenga niya mga tropa. Hindi, yung isa kasi ayun ginawang sabitan ng monitor. Mga tropa kung anong itsura niya. Talaga yan mga tropa. Wow, may patenga. Naninilaw na yung tenga niya. Parang puro tutuloy Yan, so pwede mong ilipat-lipat yan kung saan. Gawin mong sabitan dyan sa gilid or whatsoever. So, dito na tayo mga tropa. So makikita nyo to. Yung pinaka monitorizer natin. Hindi naman talaga monitorizer yan mga tropa. Ano to? Wine rack. So DIY ko lang din yan. Bali, lalagyan talaga ng wine yan mga tropa. Pang display. So ginamit ko lang siya. Kasi maganda yung elevation niya. Mataas. So para pag i-open natin tong isang computer, hindi siya nakaharang mga tropa. Maganda yung elevation niya. So hindi natatakpan yung monitor. Kasi kung mababa yan mga tropa, so baka kalahati lang ng monitor yung makita natin. Hindi ko alam paano explain mga tropa. Ewan ko kung nagigets nyo ba yung sinasabi ko. So yun, yan. Wine rack talaga yan mga tropa. So dito na tayo sa ito. Bakit ko nga ba ginawa ito? Itong patungan na to. Pwede naman. Dito mga tropa. Kasi, dati kasi nakaano yan Itong computer na to, direct siyang nakapatong dito mga tropa. Ngayon, yung isa kong anak na makulit, yung bunso, minsan kasi pumapatong dito yun sa table Matalon-talon, naglalaro. Nagkakaroon ng impact dito sa computer natin. Minsan nagsha-shutdown siya, mamatay. So, ginawa ko, in-elevate ko rin siya. Ito, gumawa ako ng ganitong support. So, pine wood lang din yan mga tropa. Hindi ko na binarnisan yan. So, para kahit magkaroon ng impact dito, magalaw-galaw siya, hindi na affected tong kasi parang independent na siya riser na siya So, naka-attach siya sa wall yan mga tropa. Meron niyang bracket doon ayun Meron niyang bracket dito mga tropa, ayan Diba? Then dito sa ilalim, yan, naging pa siya, space saving kineme. Ayos ba yung mga naisip natin kung ano-ano? So dito na tayo sa ilalim mga tropa. Ito na feature ko na sa isang vlog ko to. Yung footrest na yan. Panoorin nyo na lang. Bali pine wood lang din yan. Napakasarap apakan yan mga tropa. Malaking tulong yan para sa additional relaxation at the same time proper sitting posture. So panoorin nyo yan mga tropa. So ito, yung isa naming footrest din na ginagamit mga tropa. So, pero hindi footrest siya monitorizer yan. So dating monitorizer yan. Mahaba yan. Maganda pagkakabarnis ko dito mga tropa. Ayan. Kape lang ginamit kong pang barnis dito mga tropa. Ang ganda ng kinalabasan niya. So yung Nescafe na stick. Tapos yan, pinakintab ko lang siya ng yung polyurethane. Ewan ko kung alam niyo yun mga tropa. I'm sure hindi. Naging kulay walnut siya. Kitang-kita yung mga grain. Ganda. So monitorizer dati yan. Masikip na sa table, binaba, ginawang tapakan. So, which is naging helpful pa. So ito yung susunod nating babarnisan mga tropa. Abangan nyo sa susunod na vlog kung anong kakalabasan yan. Ay ito mga tropa. Na-picture ko na rin sa isang vlog to, pero yan. Yan na kayo, medyo makalat Bali ito, yan, computer or kung ano man tawag nyo dito, CPU riser. So may mga gulong yan mga tropa, ayan. Kita nyo ba yung mga gulong mga tropa? Parang siya mga tropa, sports car, yan Kita nyo ba? Na-move mga tropa. So for your convenience, kung magwawalis ka, maglilinis ka sa ilalim, yung computer mo, medyo mabigat. So, bali ito kasi, yung sukat nito, nakadesign talaga to para doon sa, yung lapad niya, yung pinaka mismong overall measurement. Saktong-sakto dito yan mga tropa. Pero nilagay kasi siya ron Kalimutan ko na kung anong purpose. Pinagpalit.
So, ito muna yung nilagay dyan. So, yan nga mga tropa. Oh. Pag magwawalis ka, napakadali niyang i-move mga tropa. Oh. Diba? Wala namang problema sa wiring yan sa likod. Mahaba naman yan mga tropa. Hindi ka na mahirapan mag-move, diba? Napakadali. Especially kung wala ka ng space para ipatong tong computer mo sa ibabaw. So, ideal na nasa ilalim siya. Lagyan mo na ng ganito mga tropa. Ako lang din gumawa nito. So, DIY lang din yan. So, yan. May design na yung mga edge niya. Kita nyo naman. Pine wood lang din yan mga tropa. Tapos yung mga gulong yan, 360 wheels. So, actually, parang wala, useless na rin pagkakagawa dito kasi hindi rin nawawalisan sa ilalim. Ang dumi, oh. Yeah, pero kayo, kung gusto niyo yung mga ganitong trip mga tropa, panalo na rin yan. Napaka-helpful niyan mga tropa sa pang-araw-araw na buhay, lalo na kung may mga workstation tayo. Ano pa ba? Parang wala na akong maisip na ipakita sa inyo mga tropa. Yon, dito na lang sa bintana. Yan, kakatapos lang ng ulan. Nag-uulan-ulan dito mga tropa. So, yan. Medyo presko yung panahon ngayon. Tapos, yun. Wala na kasi akong maipakita sa inyo mga tropa. Dito makalat na to eh. So, yun lang. Ayan, yung kabuuan ng... Balikan na lang natin yung kabuuan ng workstation natin. Yan. So, yan siya. Maliit lang pero sapat na para sa pang-araw-araw na pagtatrabaho. So, lahat yan DIY lang mga tropa. Again, gawa ko lang lahat yan. May mga tools lang tayo na ginamit. So, yung mga materials na ginamit din natin is hindi naman ganun kamamahal. Puro scrap wood mga tropa. Meaning mga patapon na nakahoy. So, pinakinabangan natin. So, yun yung naging resulta mga tropa. So, yun. Hanggang dito na lang mga tropa. Gusto ko lang may masabi sa inyo kasi medyo namimiss ko na kayo. So, salamat sa panonood nyo. Ano mang gusto nyong mga i-comment, kung ano mang mga suggestion gusto nyong sabihin, comment lang kayo sa baba. Bye muna mga tropa.